Welcome na nga po, it's Heart to Heart time na naman. Halika na nga. Uy, baka naman tayo nagkakalimutan na ha. Kumusta po ba ang kayong mga bakasyon? Kumusta ang mga pagod na pagod sa biyahe pero nakapagpahinga naman kasama ang mga kamag-anakan? O sino ba mga kasama nyo sa probinsya na inyong inuwian, sa mga malalayo at doon sa mga malalapit din naman na mga probinsya no, na inyong pinuntahan? Sana naman po ay hindi lang kayo nagpunta ron at nagpakatulog-tulog at hindi man lang kinausap si pinsan, hindi man lang nakahuntahan si tito, si tita, o kaya naman umuwi-uwi doon sa probinsya. O kaya naman yung mga nasa probinsya nandito pero ang kaharap pa rin ay ang kanilang mga cellphone. O naghahanap pa rin ng connection sa kanilang mga TikTok. Meron pa rin mga kachat na taga doon. Sana hindi ka na lang umalis kapag ka ganun, ha? Kita mo ngayon, usap-usapan ka doon sa lugar na pinag-alisan mo. Ng mga kamag-anakan mo mismo. Ano ba yan? Pumunta-punta rito, hindi naman natin makakausap. Mas iniintindi yung connection sa internet. Mas yun ang tinanong kaysa naman yung connection natin bilang magpapamilya. Uy, sana ha. Sana naman po nga ay well spent ang inyong bakasyon. At ganun din, para sa mga Katoliko naman natin na mga pagod din sa kanilang mga serbisyo o sa kanilang mga bahay-sambahan o sa mga simbahan. Ako ho talaga honestly medyo pagod pa sa mga processions natin since last week hanggang kahapon Easter Sunday. Ayan, pero meron ho talaga akong post na sabi ko it's unbelievable talaga. Ang ilang mga motorista natin, ano na ba nangyayari? Sa gitna ng prosesyon, tatawid ang mga motorsiklo. Kahit may mga bata, may mga matatanda. Ano ba yan? The level of stupidity is through the roof. Tigilan nyo yan. Respeto. Respeto ho kapag ganoon, ha? Hindi naman sa nilahat. Meron naman yung iba talaga hong nakakaunawa, nakakaintindi, nagpaparaya. Maraming salamat po sa inyo. Pero yung iba talaga, sabi ko, ano ba yan? Common sense na lang ang pagaganahin. Galit pa. Kapag ka nasita. Matindi. Malaki na nga ang problema. Hindi mo na pwedeng basta ibintang na lang sa sa init ng panahon. Mapapatanong ka na lang, ay, ano ba nangyayari? Ano ba? Ay, nako, kaya naman mga kapatid, it's a brand new week para sa lahat ng mga masisipag. Hindi ko naman sinasabi na masisipag kami dito, mga nagbabalik trabaho, palakpakan nyo naman. Yung kunyari, mga hindi nabitin sa kita nyo naman sina Aaron Tolentino, sina Direk Joey Perez, si Erwin Ocaña. Kunyari lang mga hindi nabitin yan. Inggit sa inyo yan. Gusto pang humila-hilata niyan. Sino ba yun? Si Direk Chic Mamaril ba yun? Yung nandun, yung nakikita natin? Sina Jenjen Morales? Ito lang si Miss Catch Cristobal lang Last week pa to, nagtatrabaho kami, nagbabakasyon na to Nakakainggit to Baka nabitin ka pa, madam. Ayan, si Jeff Batlanggaw. Parang hindi pa buo yung ngiti. Kanina yung ngiti sa akin parang bitin pa. Bitin pa sa kanyang pag-uwi, sa kanyang jowa. Nagdasal ba kayo? Nagdasal kayo? Nakapag-pray? Lumuhod lang. Okay. Si Rema nandyan din, Ayan, pero sa lahat nga po ng balik trabaho ngayon, welcome na nga sa ating programa. At syempre, alam nyo naman itong ating programa ay hindi lang po basta programa nagpapasaya. Ito rin po ay programa ng mga may problema. Dahil eto na naman, welcome na nga po natin ang ating Dear Kuya Poy Stories. Nandito rin syempre ang ating H2H Confessions. Nandyan din ang ating love question of the day na dapat ay sinasagot-sagot nyo na. Pero mas maganda at ipagpatuloy na nga po natin ang ating mga pag-uusapan kung i-share nyo na rin ang ating live stream now na.
I-share nyo na po. Katulad na lamang kahapon, alam nyo, nakamonitor ako at nanonood din ng mga pag-revisit natin, ano? Oo, doon sa ating mga nakaraang episodes. Ayan, tuwing Sunday po yan. Sunday at 12 noon hanggang alas 3 ng hapon. Mga catch-up episodes natin. Oo, ng Heart to Heart ng H2H. Maraming salamat po sa marami pa rin na mga nag-share kahapon sa ating Love Question of the Day. At ang ating nga pong Love Question of the Day, PDA o yung Public Display of Affection, okay lang ba sa'yo? Sabihin ng iba, okay na. Tapos na yung Holy Week okay na sa akin, Kuya Pai. Kasi jowa ko na talaga siya. Naghiwalay na sila. Ewan ko sa inyo. Basta sige. Ano ba ang sagot ninyo dyan, mga kapatid? Mamaya babasahin na natin yan. Pero eto na nga muna ang ating matindi. Problema ba o kung ano pa man ang isa-serve sa atin, ihahain ng ating H2H Confessions. Sino ba ang unang magtatapat ngayong tanghaling tapat ng Easter Monday? Kausapin natin ang ating kapatid mula sa Quezon City. Kaya naman umpisa na natin ang ating H2H Confessions. Pakitago daw siya sa pangalang Andrew. Gusto niya nang hiwalayan ang obsessed niyang jowa na si alias Dana. Pero itong si Dana, sabi ni Andrew, papayag lang sa gusto niyang pakikipaghiwalay kung bubuntisin niya raw ang kanyang pilit ngang tinatakasan na girlfriend ngayon. At umabot pa nga sa punto na nagagawa ng pahiyain, eskandaluhin itong si Andrew sa kanyang trabaho maski sa kanyang mga social media. Ano nga bang gagawin daw nitong si kapatid nating si Andrew sa ganitong sitwasyon na kanyang napasukan? Gusto makipaghiwalay pero ang kondisyon, buntisin mo muna ako, makikipaghiwalay ako sa'yo. Kapag hindi, eskandaluhin kita, hindi tayo pwede maghiwalay hanggat di mo ko binubuntis. Yan po ang tatanungin na nga natin dito kay Andrew. Andrew, magandang tanghali sa'yo. Gandang tanghali rin po, boy. Andrew, mas gwapo ka ba sa akin? Hindi, joke lang. Bakit ganun ang gusto nitong girlfriend mong tinawag natin sa pangalang Dana? Ba't papabuntis? Anong katwiran niya? Gusto mong pabuntis? Para ano daw? Andrew? Yes po. Bakit daw? O ano, pwede kang umalis, basta anakan mo muna ako. Ganun ba ang katwiran niya? Yes po, yun ang gusto niya po kasi yung ano? Mabuntis lang po siya. Mabuntis? Bakit ayaw niyang magpabuntis sa ano? Ikaw, pang ilang boyfriend ka raw niya? Pang-5. Pang-5 na. Meron na bang anak itong si Dana sa mga nakaraan? Wala pa. Dalaga rin. Bakit ganyan? In love na in love. Obsessed nga, ano? Sa'yo, ganyan din kaya siya doon sa mga nakaraan niyang boyfriend daw? Baka po sa edad. Ano, no? Sa edad po. Sa edad ni Dana. Okay. Ito pong si Andrew ay 26 years old. Tama, Andrew? Yes po. Ilang taon na ba itong si Dana? 35 years old po. 35. Bata pa rin naman. Malapit-lapit lang na ano, no? Pero malayo pa. Malayo pa talaga. Kung mag-aanak at mag-aanak, yun lang ang dahilan niya. Pero bago natin puntahan yan, eto pa, ano yung ginagawa niyang pamamahiya naman sa'yo sa trabaho mo? Paano niya nagagawa yun, Andrew? Nagpo-post po sa social media. Tapos, sa maraming kaibigan ko, nalalaman din po. Anong pinopost niya against you? Sa kasiraan po sa mga hindi ko naman ginagawa. Oo nga, katulad ng anong mga ano no? Babaero daw po ako. Babaero ka. Pinopost niya yon sa mga social media mo.
So, hawak niya yung password mo. Ganoon, tama? Opo. O, pagkatapos, ano pang ginagawa? Ano pa mga trip niya na kakaiba? Nagpapalit na ako ng mga account, nalalaman pa rin niya. Aba, talagang bantay sarado ka. Andrew, ako medyo na-intriga, no? Ano ba ang datingan ng itsura ng isang Andrew? You have to be honest with me. Gwapo ka ba kapag ka ikaw ay tumitingin sa salamin, Andrew? Medyo, Sino bang kahawig mong artista na sinasabi ng mga kaibigan mo? Yung mga matitinong kaibigan mo, ha? Oh, sino raw kahawig mo? si Richard daw po. Richard, Gutierrez, Gomez, Richard Merck. Sino? Gutierrez po. Gutierrez. Medyo maputi ka. Describe mo nga itsura mo. Medyo may kaputian. Tama? Medyo maputi. Matangos ang ilong. Matangos silong. Matikas ang pangangatawan. Apo. Medyo malapad ang balikat. Tama? Apo. Parehong balikat ba o baka yung isa lang? Hindi naman. Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Kaya nga itinago ka natin sa pangalang Andrew, ha? Ikaw parang feeling ko natatakot ka. Baka nakikinig sa atin si Dana. Ano sa tingin mo? Nakikinig ba sa atin si Dana? O nandyan ka? Ha? Malamang. Malamang. Nakikinig. Malamang. Pero ito rin, yung magandang avenue kasi, ito yung magandang paraan para masabi mo naman sa kanya, Andrew, yung mga bagay na hindi niya pinakikinggan. Okay? Yun na lamang yung isipin mo. Kaya kailangan maging totoo at maging natural ang pakikipag-usap mo sa amin. Huwag ka mabuhay na natatakot sa kanya. Ha? Kasi dyan nga, unang-una, bakit gusto mo na makipaghiwalay dito kay Andrew? May iba pa ba? Kay Dana, may iba pa bang dahilan bukod sa kanyang pagiging obsessed sa'yo? Pupunta po kasi sa may trabaho ko. So yun lang naman, wala ka namang third party, walang ibang nagugustuhan. Wala na. Hindi ba kayo nagkaroon ng issue sa relationship ninyo wherein meron kang dapat ding panagutan sa kanya? Wala naman po. Kasi minsan lang naman kami, physical lang din. Ayan, pero sa ngayon nga, inaabala ka na, naieskandalo ka na, pinupuntahan ka pa sa trabaho? At anong anong gagawin niya ron? Hindi ko rin po maintindihan kasi sinusundan po ako minsan Hindi, pero hindi naman siya nakakapasok dun sa workplace mo. Nandun siya sa labas, tama? Nandun sa labas. Hindi. Kapag-usap sa mga kaibigan. Mga kawork. Ayan, lumalabas ka para kausapin siya. Hindi. Yes po. Nga lang, nai-intercept pati yung mga kaibigan mo. Opo. Ano naman daw mga sinasabi sa mga kaibigan mo nitong si alias Dana? Babaero daw ako. Ano pa? Ng mga paninira? Manloloko daw ako. Hindi ko naman pinagawang sa mga siyempre, friendly lang muna ako sa mga kaibigan ko. Ayan, pero siyempre, yung mga kaibigan mo, anong sinasabi sa'yo? Ano ba mga pinagkikwentuhan nila? Baka tungkol, lagi bang sa'yo o sinasabi niya yun dahil ayaw niyang maagaw ka ng iba? Pwede rin kasing ganun eh. Diba? O babaero yan, maraming chicks yan, chismis na ganun para hindi ka na makuha ng iba. Kung may balak man. Diba? Naintindihan mo naman yun. Gano'n na kayo katagal nitong si Dana? 4 years po. Ayan, pero syempre, hindi mo naman, ikaw ba balak mong pagbigyan yung hinihiling niya na anakan mo muna siya bago ka makipaghiwalay? Hindi po papayag kasi yung bata naman po, kawawa naman po. Kasi ayaw mo na talaga. Ayaw ko na talaga. Oo, at totoo po yan ha, sa mga kapatid nating mga nakikinig. Mahirap po talaga makipagrelasyon doon sa parang hawak ka na sa leeg, hinahawakan ka pa sa ilong. At parang binibilang-bilang kung ilang hinga lang ang pwede mong gawin sa isang maghapon. Diba? Tama, Andrew?
Na hindi ka Tama po. pwedeng pumunta rito, hindi ka pwedeng makipag-usap sa ganyan. Tapos, buti na lang, Andrew, no? Ikaw ay walang plano para pagbigyan yung kagustuhan niya kasi it's never going to be that easy. Ha, kapag ka binuntis mo siya. Although, meron tayong running joke na sinasabi na, sige, kahit iwan mo na ako, anakan mo lang ako. May mga ganyan di ba? Dahil maganda ang lahi mo, iwanan mo ko na maganda ang lahi mo, pero alam mo, ang tao nag-iiba. Ha, kapag ka ganyan, kaya ikaw maging matalino ka. Hindi lang talaga yung lahi mo ang gusto kasi magiging liable ka na rin. Meron ka na rin pananagutan sa kanya at yung konsensya mo rin kahit na totoo man at paninindigan niya na yung lahi mo lang gusto, ikaw naman, anak mo pa rin yung kung sakaling mabuo at pagbibigyan mo. Tama, Andrew? Yes po. Pwede bang pabayaan mo lang yon? Kaya naman ngayon, pagbibigyan kita ng pagkakataon para sabihin na ang lahat kay Dana. Kaya mo na bang gawin? Andrew, huminga ka nga na malalim. Andrew? Andrew? Okay po. O yan, huminga ka ng malalim. Kausapin mo si Dana. Okay? At sabihin mo, kung ayaw mo na sa kanya at magpapaalam ka na at hindi ka na natutuwa sa relasyon na meron pa kayo. But of course, you have to be thankful for the good memories na dumaan din naman at pinagsamahan ninyong dalawa. Ha? Huwag naman nating kalilimutan yon. Kaya sige na, Andrew, ayan, kausapin mo na itong si Dana. Sana sa susunod. Ayoko na yung kasi pinaka-ano na to, last na to. Mahal na mahal kita, pero ayoko na. Iba na kasi ugali mo eh. Nanakit ka na, tapos napakit. Okay na to. Pero mahal na mahal ka pa rin. Andrew, medyo kinakain mo yung mga salita mo. Yes po. Ito po. Ayan, linawan mo na lang para kung sakali nga nakikinig si Dana, sige, linawan natin. Okay? Buka mo na maayos yung bibig. Okay, go ahead again, Andrew. Dana, last na to. Mahal na mahal kita. Ayoko na nang pumupunta-punta ka sa trabaho ko. Okay na, Kuya Poy. Okay na. Oo. Ayan. Pero anong plano mong gawin kung sakasakaling ikaw naman ay guluhin na naman itong si Dana? Sasabihin mo na rin sa kanya yan. Sabihin ko na lang din sa personal. Mag-uusap na lang kami. Oo. Ayan. Alam mo kasi ang mga bata, ipaliwanag mo na lamang din sa kanya, ang mga bata ay bunga ng pagmamahalan. Tayo ay bunga ng pagmamahalan ng mga magulang natin. Ikaw rin, Andrew, ay bunga ng pagmamahalan ng mga magulang mo. Tama? Tama po. Oo. Hindi naman pwede yung bunga ng request lang. Oo. Dahil pogi, dahil maganda, palahi naman. Hindi naman pwedeng gano'n, ano? Itaas naman natin yung estado ng natin, ng pagkilala natin sa kung papaano nga nabubuo ang isang bata dahil yan sa isang malakas na bond sa pamamagitan ng isang mapagmahal na nanay at ganun din ng isang magaling na provider na tatay. Yun ang i-explain mo dito kay Dana para sa inyong hiwalayan. Okay? Dahil sa hindi ka na masaya nga sa relationship nila, sa relationship ninyo, hindi na kailangan na mag-anak pa kayo bago kayo maghiwalay. Ha? Opo. Ayan, at makahanap din siya kamo ng yung makakatapat niya. Oo, tapat-tapat lang naman tayo dito sa mundo. Naniniwala ka naman doon, ano, Andrew? Ayan, pero syempre, habang sinasabi natin yan, nag-invest sa iyo ng pagmamahal yung babaeng yon, maging marespeto pa rin tayo sa pagsasabi ng mga bagay-bagay. Kahit pa nga ganyan, gigil at tila guguluhin ka niya. But I'm praying na sana nga ay matahimik na ang buhay. At syempre yung yung social media accounts mo, i-secure mo na lang yon. Oo, wag mo na dapat ipaalam sa kanya. Magpaturo ka dun sa mas techie sa'yo. Kasi alam mo naman ngayon, ang mga tao hindi naniniwala sa kung ano na lang yung tama eh. Naniniwala sila doon sa una nila nakita. Yun ang masakit.
Kung ano yung unang nakita yun ng paniniwalaan, baka makapag-post pa ng kung ano yan, si Dana, kahit na mali, wala na, nasira ka na doon sa ibang mga tao. Magpaturo ka kung paano masesecure yung mga account mo rin, for your own protection. Okay? Opo, Kuya Poy. Alright, maraming salamat, Andrew. May iba ka pa bang gustong sabihin? Okay na po, Kuya Poy. Yon, okay. Sige, Andrew, ha? Oo, maraming salamat sa iyo. Ang love question of the day natin, public display of affection o PDA. Okay lang ba sa iyo? Oo ka dyan, baka hindi kang papawak ng kamay. Ito ang sabi ni Sere Gonzalez, okay lang naman ang PDA sa mga pampublikong lugar, of course. Kasi di ba may kasabihan nga, kapag kainggit, pikit. Hindi mo naman pwedeng tanungin isa-isa yung mga nandun sa paligid mo. Ay, pwede ho ba kami mag-express ng aming pagmamahal ng aking jowa sa isa't isa? May single po ba dito? Meron po ba maiinggit? Talikod na lang po. O kaya pikit? Kawawa naman. Ito naman, si Darwin Rosell. Sabi niya, depende po yan, Kuya Poy. Pero, ayan, dapat may privacy ang mga ganyang moments Ayan, depende sa kung ano naman kasi yung gagawin ninyo. Ako, okay lang sa akin, no? Kanina nga yung tanong ni Lord sa akin, kapag kayong naghahalikan, siguro yung smack is okay. That's acceptable para sa akin. Pero yung talaga naglalaplapan naman na talaga kayo. Oo, alam niyo yun, naglalaplapan at talagang nandun na sa pampublikong lugar na wala ng konsiderasyon doon sa pati mga bata na mga dumadaan. 'Di ba? Mali yun. 'Di ba? Mali yun. Teka lang. Okay, sige, alam namin, mahal ninyo ang isa't isa, pero yan yung mga intimate moments na kailangan gawin, should be done in private na. Hindi na pwedeng sa publiko pa rin. Ito, si Teresita Perfinian, para sa akin po, yung mga holding hands, yung akbay lang is enough. Ayan na PDA. Eto. Sabi naman ni Mary France, bahala kayo kung anong gusto nyo. Basta, wag lang sa harap ko. Single kasi si Mary France. Yun lang. Ito si Rosalina Dalangin, sabi niya, ay hindi po, ayoko ng PDA. Ayan, si Noel Makapungay, sabi niya, ay maganda sa Luneta para live show. Talaga ba? Habang nagpapahangin, di ba? Sa mainit na panahon. Ayan, at syempre, itong si Christina, sabi niya, no. Okay lang siguro yung kindat na lang para hindi halata. Alo? Kindat? Baka naman mamula na mata ko, kakakindat lang sa, hanggang kindat lang. Okay na ako dun sa holding hand, sa akbay, okay na Minsan nga yung yakap lang sa, yung konting yakap, ganyan. Hanggang dun, okay ako Basta yung kamay ay nakikita mo pa rin, 'di ba kapag yung mayakap tayo ganyan, nakikita mo pa rin na nandyan. Minsan kasi mga lalaki yayakap yan o yung mga babae yayakap yan hanggang sa tiyan, ganyan, hanggang sa bewang. Pero pagka ako hindi na rin okay sa akin kapag yung kamay hindi ko na nakikita at nasa kapag nasa ilalim na nung sinturera ng medyo mali yun. Wag ganun. Wag ganun sa publiko. Hindi na yakap yun. Hindi na yakap yun. Kapag ka pumasok na sa suot na pantalon o sa suot na shorts ng mga kababaihan, hindi na. Pangit na yun. Ngayon, sabi ni Janice Dagami, agree sa holding hands while walking po. Other than that, mahiya naman na. Ayan, si Alma Aranilio, okay naman yung PDA, pero dapat nasa rated G lang ang level. Kumbaga parang MTRCB kasi kapag ka nasa public place tayo, may iba pa mga makakita. Yun nga, may mga bata, may mga matatanda, at lalong-lalo na, may mga single. Na pwede naman daw, kaso wala nga. Yun lang. Kawawa na naman no? Ayan, si Ruth Claire Day, sabi niya, okay lang sa akin kung may ka-holding hands. Kaso wala Single. Isa pang single mother si Ruth Claire. Ayan. Pero maraming salamat nga po sa inyong mga naging kasagutan, sa inyong mga opinyon. Di ba? Wala naman husgahan dito.
Ayan, pinag-uusapan lang natin at pinaalalahanan yung iba na kung ano yung accepted socially. Ayan, normally. Ayan, pero wag pa rin tayong sosobra doon sa, nakikita naman namin, doon naman sa ibang bansa, ganito, doon sa ibang bansa, di doon kayo. Di ba, pumunta muna kayo sa bansa na yun. O kung ready kayo. Di ba yung iba ganyan ang pinagmamalaki? Ay, naku, nung pumunta kami sa New York, o kaya pumunta kami sa Europe, ganyan pwede naman yan talaga Ewan ka ba dito sa Philippines? Yun nga ang problema, nasa Pilipinas ka, oo, at yung na-experience mong yun, doon yun, sa ibang bansa. Balik ka doon. Doon mo gawin. Hindi pa kami ready sa ganyan pero does that mean na backwards ang thinking natin? No, I think it all boils down to self-respect and consideration din doon sa sa mga nakasanayan, sa kultura ng ating bansang kinalakihan. Yun wag naman tayong wag tayong nagiging westernized na masyado mag-isip. Dear Kuya Poy, good day sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok sa inyong programang H2H sa True FM. Elaine na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 24 years old mula dito sa probinsya ng Tarlac. Bago yan, gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo na medyo may mga masiselang bahagi ang aking ikikwento at nangangailangan ng gabay at patnubay ng mga nakatatanda. Lalo na nga sa mga mas batang nakikinig ng programang Heart to Heart. Ang totoo po kasi niyan, kaya ko naisipang magpadala ng kwento sa inyong programa ay para ibahagi ang kakaibang lihim ng boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Jerome, 25 years old. Bago ko simulang ikwento ang nadiskubre kaya Jerome, maiksing background na muna para sa lahat nang makilala ko ang boyfriend ko sa isang dating app. Actually, masasabi kong maswerte ako dahil hindi ko akalain na abot pala ang aming relasyon ng 1 taon. At sa loob nga ng 1 taon na yun ay marami na kami mga plano at kabilang sa mga napag-uusapan na rin namin ay ang pagpapakasal. Yes, Kuya Poy, pakiramdam ko kasi ay siya na ang inihintay kong lalaking magpapasaya sa aking buhay. Though hindi naman naging madali ang journey namin ni Jerome dahil malayo rin kami sa isa't isa, si Jerome kasi ay taga Mandaluyong City at ako nga ay nandito sa Tarlac. Kung minsan ay bumibisita ako sa place ni Jerome dahil sa tindi ng pagkamiss ko sa kanya. Muli nga itong nasundan, Kuya Poy, matapos noong minsan na malaman ko sa bahay na sobrang lungkot nito sa kanyang tinitirhan sa Mandaluyong. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko na ipinaalam kay Jerome ang aking pagpunta sa kanyang condo unit. Plano ko kasing sorpresahin siya, Kuya Poy. Pero imbes na sana nga ay masorpresa, ay tila ako naman ang nagulantang sa nadiskubre kong eksena. Sa tindi ng nasaksihan ko ay nanlambot ang mga tuhod ko sa loob ng unit na yon ni Jerome. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa inyo na nakita kong may ibang kasiping ang boyfriend kong si Jerome. At ang mas matindi pa ay nahuli ko rin na may kanya-kanya pang partner na babae ang 3 pa niyang ibang mga kaibigan. Pero ang gulat na ramdaman kong yun ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Matapos kong mapag-alamang salit-salitan silang gumagawa ng kalaswaan sa inuupahang unit na yon ng boyfriend ko. Wala nang salita pa ang lumabas sa bibig ko ng oras na yon, Kuya Poy, sa tindi ng naabutan kong kataksilan ni Jerome sa aming relasyon. Imbis na dumaloy ang luha ko noong pagkakataong yun ay mas pinili na lang din siguro ng aking emosyon na manaig ang matinding galit at pandidiri sa kanilang lahat. Nilayasan ko si Jerome after that incident. Para akong lutang. At habang nasa biyahe nga palayo sa condo ni Jerome, ay talagang hindi ko maramdaman kung nasan na ako. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, unti-unti ring pumatak ang luha ko at doon na nga nilamon na rin ako ng matinding kalungkutan habang pinagtatagpi-tagpi ko ang mga nasaksihan kong yun sa loob ng kwarto ng boyfriend ko.
Lumipas ang 1 buwan, pero pakiramdam ko ay parang kanina lang talaga nangyari ang eksenang nasaksihan ko. Sobrang sakit pa rin sa kalooban ang nararamdaman ko. Sinubukan pa ni Jerome na lumapit sa akin at suyuin ako para makuha ulit ang tiwala at ang pagmamahal ko sa kanya noon. Pero Kuya Poy, desidido na ako na hindi na makipagbalikan pa sa kanya. Akala ko susuko agad si Jerome, pero porsigido rin siya na maayos ang nasira naming relasyon. May mga pagkakataon pa nga na nagpupunta rin siya sa aming bahay para makuha niya ang inaasam-asam na kapatawaran at panibagong pagkakataon mula sa akin. Pero Kuya Poy, wala na talaga. Nangyari na nasaktan ako ng sobra at alam ko rin sa sarili ko na hinding-hindi na yun maaayos pa. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi sa inyong programa ang kwento ng aking mabilisang love life. Umaasa ako na makakakuha ako sa inyo ng payo sa sinapit kong ito mula sa aking nakarelasyon na si Jerome. Hanggang dito na lamang. Umaasa sa mas magandang kinabukasan, Elaine. Especially for you. Gusto ko munang saluduhan itong si Elaine at yung mga katulad ni Elaine na bagaman mahal na mahal talaga natin ang isang tao, pero kapag kasukdulan at hindi naman natin kaya na makipagbalikan pa sa kanila at para not everybody deserves a second chance. Okay, you can just imagine kung gaano karami na mga nakapartner nitong si Jerome at kung gaano siya ka-sexually active. Yan po ay magiging delikado rin kay Elaine in the future kung sakali mapagbibigyan niya ulit itong si Jerome. Plus, napakarami ho talaga at kailangang bantay sarado ang isang katulad ni Jerome para mapigilan yan. Yes, pwedeng mapatawad. Totoo naman yan, Elaine. Unang-una, dahil nga sa nasaktan ka, sabi mo ay nagkaroon ka ng matinding galit, more than the love na rin talaga, no? Kaya Jerome, medyo i-retire mo na yung galit na yan at mas maganda na ikaw ay matutong magpatawad na lang. Pero hindi lahat ng pagpapatawad ay may kasunod na pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga tao. That you have to understand. Patawarin mo siya sa nagawa niya sa'yo, maging leksyon yan para sa'yo and hopefully para sa kanya. Pero yun sa'yo na lang ang isipin mo. Tama lang yung ginawa mo. Huwag ka na makipagbalikan kung di mo talaga malunok at feeling mo ay binaboy ang relationship ninyo. That's it. Magpatawad pero hindi naman pwedeng isa pang chance para makabawi. Lalo na kung hindi mo talaga kaya. There's no problem with that, Elaine. And good luck sa susunod na relationship mo. Mas maging maingat at tama lang na tayo ay magtiwala. But from time to time, kailangan din ay chine-check natin ang ating mga minamahal na partner. Kung ginagawa rin ba nila yung kanilang end ng conversation, yung pagiging tapat din sa'yo. Maganda yung mga nasusurpresa rin. And hopefully, yung mga sorpresa natin sa kanila ay hindi tayo ang masusurpresa na katulad na nangyari nitong kay Elaine. Kaya naman dito na nga po natin tatapusin ang ating Easter Monday episode ng H2H o Heart to Heart. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. Bukas ulit, alas 12 ng tanghali, magkasama-sama nga po tayo dito sa H2H ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy.